Mayroon ka bang pakiramdam na kahit anong hirap ng iyong pagtatrabaho, tila may humihila sa iyo pabalik? Isipin mo ang lahat ng gabi na hindi ka makatulog dahil iniisip mo kung bakit hindi sapat ang iyong kinikita, o kung bakit tila laging lumalayo ang tagumpay sa tuwing malapit mo na itong maabot. Ang totoo ay hindi ang ekonomiya, ang iyong boss, o ang malas ang may kasalanan. Ang kalaban ay nasa loob mismo ng iyong ulo, isang invisible na hadlang na binuo mula sa iyong pagkabata na tinatawag nating paradigma. Kung hindi mo ito babaguhin ngayon, mananatili kang bilanggo sa isang buhay na hindi mo naman gusto. Ang iyong isipan ay parang isang computer program na tumatakbo ng otomatiko. Kung ang programang ito ay nakatakda sa kahirapan, kahit manalo ka pa sa loterya, muli kang babalik sa pagiging mahirap dahil iyon ang iyong mental set point. Alam mo ba na ayon sa mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa neuroplasticity, ang ating utak ay may kakayahang magbago. Ngunit karamihan sa mga tao ay namamatay na dala-dala ang parehong mga limitadong paniniwala na itinanim sa kanila noong sila ay 5 taong gulang pa lamang. Nakakalungkot isipin na 75% ng iyong mga kilos araw-araw ay kontrolado ng iyong subconscious mind. Ibig sabihin, 5% lamang ang ginagamit mo para sa iyong mga pangarap. Nagtataka ka pa ba kung bakit tila isang malaking laban ang bawat hakbang mo patungo sa yaman? Isipin mo ang isang tao na gustong magkaroon ng $50,000 sa kanyang bank account, ngunit ang kanyang nararamdaman sa tuwing titingin siya sa kanyang mga bayarin ay takot at pangamba. Ang emosyong iyon ng takot ay nagpapadala ng signal sa sansinukob at sa kanyang sariling katawan na siya ay kulang. At ang batas ng atraksyon ay laging sumasagot sa kung ano ang iyong nararamdaman, hindi sa kung ano ang gusto mo lang mangyari sa salita. Ang iyong imahe sa sarili ang nagsisilbing taga-kontrol ng iyong tagumpay. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong sapat lang ang kinikita para mabuhay, hindi ka makakaakit ng higit pa doon. Maraming tao ang natatakot sa pera dahil iniisip nila na ito ay masama o mahirap makuha. Pero ang pera ay enerhiya lamang. Ito ay isang kasangkapan na nagbibigay sa iyo ng kalayaan para makatulong sa iba at mabuhay ng maayos. Bakit ka makukontento sa kakaunti kung ang mundo ay puno ng kasaganaan? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong mayayaman at mga taong naghihirap ay hindi ang kanilang katalinuhan o swerte, kundi ang paraan ng kanilang pag-isip. Sila ay may kontrol sa kanilang paradigma. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng pagbabagong ito, nais kong hilingin sa iyo na i-click ang like button at mag-subscribe sa channel na ito. Ang simpleng pagkilos na ito ay napakahalaga para sa amin dahil tinutulungan nito ang aming mensahe na makarating sa mas maraming tao na nangangailangan din ng paggising sa kanilang tunay na potensyal. Sa pamamagitan ng iyong suporta, patuloy kaming makakapagbigay ng mga aral na babago sa iyong kapalaran. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong mga gawi. Ang iyong buhay ngayon ay resulta ng mga gawi na naipon mo sa loob ng maraming taon. Kung gusto mong baguhin ang iyong resulta, kailangan mong baguhin ang sanhi. At ang sanhi ay ang iyong kaisipan. Isipin mo ang isang ordinaryong empleyado na kumikita ng $2,000 sa isang buwan. Sanay na siya sa ganitong halaga. Kapag binigyan siya ng pagkakataong kumita ng $10,000, ang kanyang unang mararamdaman ay hindi tuwa kundi takot. Takot na baka hindi niya kaya, takot na baka mawala ang seguridad niya. Ang takot na ito ang sabotahe na tinutukoy ko. Hinaharangan nito ang daloy ng biyaya dahil ang iyong isip ay nakaprograma na manatili sa comfort zone. Ang tagumpay ay nangangailangan ng pag-alis sa pamilyar at pagyakap sa hindi pa alam. Sinasabi ng mga pananaliksik sa behavioral economics na mas masakit para sa isang tao ang mawalan ng $100 kaysa sa saya na makakuha ng parehong halaga. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili ng marami ang manatili sa maliit na sahod kaysa sumubok sa malalaking oportunidad. Pero kailangan mong maunawaan na ang seguridad ay isang ilusyon. Ang tanging tunay na seguridad ay ang iyong kakayahan na lumikha gamit ang iyong isip. Ang iyong isip ay isang magnet. Kung ang iniisip mo ay mga utang, kakulangan, at problema, iyan ang patuloy mong mararanasan. Ngunit kung sisimulan mong makita ang iyong sarili na mayroon ng $100,000 o higit pa, at nararamdaman mo ang pasasalamat na tila ito ay nandyan na, nagsisimula mong baguhin ang iyong vibration. Ang universo ay hindi nagbibigay ng kung ano ang gusto mo, ibinibigay nito kung sino ka. Ang iyong panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng iyong panloob na mundo. Kung magulo ang iyong isip, magiging magulo ang iyong pananalapi. Gusto kong bigyan ka ng isang hamon na gagawin mo sa loob ng susunod na 30 araw.
Tuwing umaga, pagkabangon mo pa lang at bago ka matulog sa gabi, isulat mo sa isang papel ang eksaktong halaga na gusto mong makuha sa loob ng isang taon. Isulat mo ito sa kasalukuyang anyo gaya ng, "Masaya at nagpapasalamat ako ngayon dahil kumikita na ako ng $10,000 bawat buwan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan." Basahin mo ito ng may emosyon. Isipin mo na hawak mo na ang pera, nararamdaman mo ang papel nito, at nakikita mo ang iyong sarili na ginagamit ito para sa ikabubuti. Ang pagsasanay na ito ay unti-unting sisira sa iyong lumang paradigm at lilikha ng bagong riles sa iyong utak. Ang mga taong hindi nagtatagumpay ay yaong mga mabilis sumuko kapag walang nakikitang agad na resulta. Pero ang pagbabago ng isip ay parang pagtatanim ng kaisipan. Hindi mo makikita ang bunga sa susunod na araw, pero alam mong sa ilalim ng lupa, ang mga ugat ay nagsisimula ng lumakas. Huwag mong hayaan ang iyong mga pandama na diktahan ang iyong realidad. Ang nakikita ng iyong mga mata, ang naririnig ng iyong mga tainga, iyan ay mga resulta lamang ng iyong nakaraang pag-isip. Ang iyong hinaharap ay nililikha sa iyong imahinasyon. Ang imahinasyon ay ang pinakamakapangyarihang tool na ibinigay sa tao. Ito ang preview ng mga darating na atraksyon sa iyong buhay. Karamihan sa mga tao ay ginagamit ang kanilang imahinasyon para gumawa ng mga senaryo ng trahedya at kabiguan. Gamitin mo ang sayo para sa tagumpay. Isipin mo ang kalayaan na hindi natitingin sa presyo ng menu sa restaurant. Isipin mo ang saya ng pagtulong sa iyong mga magulang o pagpapatayo ng bahay na pinapangarap mo. Kapag naramdaman mo ang saya na iyon, binabago mo ang istruktura ng iyong cells. Ang kaligayahan at kagalingan ay direktang konektado sa iyong mental na estado. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may positibong pananaw sa buhay ay may mas malakas na immune system at mas mahabang buhay. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera sa bangko, ito ay tungkol sa kalidad ng iyong buhay at ang lalim ng iyong kontribusyon. Huwag kang matakot na maghangad ng malaki. Ang maliit na pangarap ay hindi nagbibigay ng inspirasyon sa sinuman. Ang iyong isip ay walang limitasyon maliban sa mga limitasyon na ikaw mismo ang naglagay. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Ang bawat skyscraper, bawat teknolohiya, at bawat malaking kumpanya ay nagsimula bilang isang ideya sa isip ng isang tao na tumangging maniwala sa imposible. Sa bawat sandali, mayroon kang pagpipilian, mamuhay sa takot o mamuhay sa pananampalataya. Ang takot at pananampalataya ay parehong nangangailangan na maniwala ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Bakit hindi mo piliin ang pananampalataya? Maniwala ka na ang universo ay panig sa'yo. Maniwala ka na karapat-dapat kang mamuhay ng sagana. Ang mga hadlang na nakikita mo sa iyong daan ay hindi mga pader, kundi mga baitang patungo sa itaas. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lang ang nakasanayan mo. Ang iyong potensyal ay walang hanggan, parang isang karagatan na hindi mo pa nasusukat ang lalim. Ang paradigma na pumipigil sa iyo ay parang isang anino. Mukhang nakakatakot pero wala itong substance. Sa oras na harapin mo ito ng may kaalaman at determinasyon, maglalaho ito. Tandaan, ang edukasyon ay hindi tungkol sa paglalagay ng impormasyon sa iyong isip, kundi ang paglalabas ng galing na nandoon na sa loob mo. Ikaw ay isang espiritual na nilalang na nananahan sa isang pisikal na katawan, at binigyan ka ng mga mental na pakultad upang hubugin ang iyong kapalaran. Gamitin mo ang iyong kalooban, ang iyong intuisyon, at ang iyong katwiran upang gabayan ka patungo sa iyong mga mitiin. Huwag kang makikinig sa mga taong nagsasabing hindi mo kaya. Sila ay nagsasalita mula sa kanilang sariling mga limitasyon, hindi sa iyo. Ang iyong paglalakbay ay natatangi at ang iyong tagumpay ay nakatadhana kung mananatili kang tapat sa iyong pangitain. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, nais kong pag-isipan mo ng malalim, ano ang isang bagay na gagawin mo ngayon kung alam mong hindi ka mabibigo? Ang sagot sa tanong na iyan ang iyong susunod na hakbang. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago ka magsimula. Magsimula ka kung nasaan ka, gamit ang kung anong mayroon ka, at ang mga tamang kasangkapan ay lilitaw habang naglalakad ka. Ang buhay ay masyadong maikli para mamuhay ng maliit. Ikaw ay idinisenyo para sa kadakilaan. Ang yaman na hinahanap mo ay naghahanap din sa iyo, kailangan mo lang maging ka-vibration nito. Ngayon, ibahagi mo ang videong ito sa isang espesyal na tao sa iyong buhay na sa tingin mo ay nangangailangan ng paalala na ang kanilang mga pangarap ay posible pa ring matupad. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi tungkol sa kung sino ka habang ginagawa mo ito.
Ang lahat ng nakikita mo sa iyong pisikal na mundo ay nagsimula bilang isang ideya sa isip ng isang tao. Ang upuang kinaupuan mo, ang teleponong hawak mo, ang gusaling kinaroroonan mo, lahat iyon ay dating espiritual na enerhiya na naging pisikal na anyo sa pamamagitan ng tamang dalas ng pag-isip. Kung ang isang tao ay nakagawa nito, kaya mo rin itong gawin. Bakit mo hahayaang limitahan ka ng iyong kasalukuyang sitwasyon gayong ang iyong imahinasyon ay walang hangganan? Maraming tao ang natatakot sa pera dahil itinuro sa kanila na ito ay mahirap makuha. Ang takot na ito ay isang maling paniniwala na nakabaon sa iyong subconscious mind. Sa katunayan, ang pera ay simpleng resulta lamang ng serbisyong ibinibigay mo sa mundo. Kapag mas malaki ang halaga ng serbisyong ibinibigay mo, mas malaki ang biyayang babalik sa iyo sa anyo ng dolyar. Huwag kang mag-isip kung paano ito darating, mag-isip ka sa antas ng resulta na gusto mong makamit. Ang batas ng atraksyon ay hindi isang magic trick, ito ay isang batas ng universo na kasing tiyak ng grabidad. Kung ihuhulog mo ang isang bagay, babagsak ito sa lupa. Kung magtatanim ka ng binhi ng tagumpay sa iyong isipan at aalagaan mo ito ng may pananampalataya, lalago ito at magbubunga. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng ating pag-uusap, nais kong hilingin na i-click mo ang buton na like at mag-subscribe sa channel na ito. Ang simpleng pagkilos na ito ay may malaking epekto sa pagpapalaganap ng mensaheng ito sa mas maraming tao na naghahanap ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng iyong suporta, mas napapalakas natin ang komunidad ng mga taong may positibong pananaw at layunin. Ngayon, pag-isipan natin ang iyong mga nakaugalian. Ang iyong paradigma ay ang koleksyon ng mga habit na kumokontrol sa iyong buhay. 75% ng iyong ginagawa sa araw-araw ay otomatiko. Kung ang iyong paradigma ay nakatutok sa kakulangan, kahit gaano ka pa magtrabaho ng husto, mananatili kang kapos. Kailangan mong baguhin ang iyong blueprint sa loob. Isipin mo ang isang thermostat sa iyong bahay. Kung nakatakda ito sa 70 degree, kahit buksan mo pa ang bintana sa gitna ng taglamig, gagawa ang sistema ng paraan para bumalik ang temperatura sa 70 degree. Ganito rin ang iyong isip pagdating sa pera. Kung ang iyong mental thermostat ay nakatakda sa 10,000 dolyar bawat taon, iyan lang ang kikitain mo. Kailangan mong itaas ang iyong mental setting sa 100,000 dolyar o kahit 1,000,000 dolyar sa pamamagitan ng paulit-ulit na affirmations at visualization. Ang agham ay nagpapatunay na ang ating mga emosyon ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan at kagalingan. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong may positibong pananaw sa hinaharap ay may mas mababang tsansa ng sakit sa puso at mas mahabang buhay. Ang iyong emosyonal na estado ay nagpapadala ng signal sa bawat selula ng iyong katawan. Kapag ikaw ay nasa dalas ng pasasalamat, ang iyong katawan ay nasa estado ng paggaling at ang iyong isip ay bukas sa mga malikhaing ideya. Ang pasasalamat ay ang pinakamabilis na paraan upang ilipat ang iyong focus mula sa kung ano ang wala ka patungo sa kung ano ang mayroon ka. Kapag nagpapasalamat ka sa $1 na nasa bulsa mo ngayon, binubuksan mo ang pintuan para sa libo-libong dolyar na darating bukas. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang pasasalamat na mula sa puso. Gusto kong bigyan ka ng isang hamon na magpapabago sa iyong realidad sa loob lamang ng 30 araw. Sa susunod na 30 araw, sa sandaling magising ka sa umaga, isulat mo ang 10 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pagkatapos, ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 5 minuto at damhin mo na ang iyong mga pangarap ay natupad na. Huwag mo lang isipin, damhin mo ang saya, ang relief, at ang tagumpay. Gawin mo ito gabi-gabi bago matulog ng walang hinto. Kung gagawin mo ito ng may katapatan, mapapansin mo ang mga pagkakataong hindi mo nakita dati at ang mga tamang tao ay biglang lilitaw sa iyong buhay. Ang mundong ito ay hindi nagpaparusa sa iyo, ito ay sumasalamin lamang sa iyong sarili. Kung sa tingin mo ay malupit ang mundo, makakakita ka ng kalupitan. Kung sa tingin mo ay sagana ang universo, makakakita ka ng mga oportunidad sa bawat sulok. Ang iyong pananaw ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Huwag mong hayaang diktahan ng balita sa telebisyon o ng opinyon ng ibang tao ang iyong katotohanan. Ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong buhay. Ang bawat sentimo na kikitain mo ay nagsisimula sa isang desisyon na maging karapat-dapat sa kasaganaan. Ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera sa bangko, ito ay tungkol sa kalayaan na gawin ang gusto mo, kung kailan mo gusto, at kasama ang mga taong gusto mo. Iyan ang tunay na tagumpay. Isipin mo ang isang magsasaka.
Hindi siya nagtatanim ng buto sa umaga at humuhukay dito sa hapon para tingnan kung tumubo na ito. Naghihintay siya ng may tiwala. Dapat ganito rin ang iyong diskarte sa iyong mga pangarap. Ibigay mo ang iyong best, panatilihin ang iyong bisyon, at hayaan ang universo na ayusin ang mga detalye. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng hakbang, ang kailangan mo lang ay ang unang hakbang at ang pananalig na ang daan ay magbubukas habang naglalakad ka. Maraming tao ang nabubuhay sa pagsisisi sa nakaraan o takot sa hinaharap, ngunit ang tanging oras na mayroon ka ay ang kasalukuyan. Dito sa sandaling ito, mayroon kang kapangyarihan na magbago. Huwag mong hayaang ang iyong mga nakaraang pagkakamali ay maging tanikala na pipigil sa iyong pag-unlad. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para isulat muli ang iyong kwento. Tandaan, ikaw ay isang obra maestra na patuloy na nililikha. Ang potensyal na nasa loob mo ay mas malaki kaysa sa anumang hamon na nasa labas. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong mga mental faculty tulad ng imahinasyon, intuition, at will, ikaw ay magiging hindi mapipigilan. Ang mga limitasyon ay mga ilusyon lamang na binuo ng isang isip na hindi pagising sa sarili nitong kadakilaan. Ang iyong buhay ay dapat na maging isang pakikipagsapalaran, hindi isang pasanin. Mangarap ka ng malaki, kumilos ng may layunin, at laging tandaan na ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon, ito ay isang paraan ng paglalakbay. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, nais kong ibahagi mo ang videong ito sa isang espesyal na tao sa iyong buhay na sa tingin mo ay nangangailangan ng paalala na ang kanilang mga pangarap ay posible pa ring matupad.